So tingnan natin kung gaano kalakas yung busina, no? Stop. So kahit yung stock lumakas. Kayo mga kabekis kung paano magkabit ng busina na dual horn function, stock at loud horn. So pero syempre bago ang lahat mga kabekis, isang tip at guideline sa inyo, pag magkakabit po kayo ng busina, ako po hanggat maaari pinaghihiwalay ko po ang busina. Andito po yung isa, andito po yung isa. Kailangan po tandaan nyo rin, wag yung ipit. Gaya nito, may play. Ito ang aalugin ko. Pati ito gumalaw. Mas maganda po tumunog ang busina pagka ganon. Okay? So ituturo ko sa inyo itong paano ang wiring. Ito po Y-Connect ang nakasalang ko ngayon. Sa YouTube channel ko po, may video na po ko niyan. Paano magkabit ng dual horn function using halo switch. Meron din po kong using two-prong switch. Pero yun po diagram po ang nandun. Explanation. Ang gagawin ko po ngayon, actualin ko. So ito, Aerox version 2 Y-Connect. Sa Y-Connect po mga kabekis, may dalawa pong pink yan, no? May kita nyo, pinutol ko po yung isang pink. Dalawang pink po yan, pero magkaiba ho ng kulay na hindi halos same na same. Yung isa light, yung pagkakapink niya, sa medyo mas solid yung pagkakapink niya. So ang pinutol ko po yung solid. Ang gagawin po natin, ito pong pink na to na solid na pinutol ko, yan po ay mismong galing dito sa horn button natin. Po kasi negative trigger. Ang pumasok po dyan na magsusupply sa kanya is black from negative grounding. Ang lalabas po is kulay pink na. Papunta na po yan dito sa stock horn. Ngayon, bakit naging dalawa? Sa mga may Y-Connect lang po ito, no? Itong isa pong ito, pabalik po yan dito. Yan. Okay. So, ang pinutol ko po, yung mismong galing dito. Hindi po parehas, no? Siya lang po ang pinutol ko. So, ito pong pinutol ko na to, mga kabekis. Ito po ang pupunta sa halo switch natin na common. Sa likod po ng halo switch na yan, may mga nakasulat po dyan. Letter C, NO, NC. Ibig sabihin, common, normally close yung dulo, normally open yung gitna. Palaging ganun po ang orientation yan. Tapos negative, positive. Ibig sabihin ko, ito pong direction na galing dito, papunta yung pinutol ko, siya po yung mismong galing dito sa horn button. Pupunta po sa common. Then, yung kaputol po, papunta ng stock yan, pupunta po yan sa normally open. Bakit doon? Ibig sabihin, pag pindot po, doon lang po magiging stock yung tunog. Pag hindi nakapindot, yung loud horn po. Ngayon, choice naman po ninyo kung anong gusto niyo mauna. Kaya ako tinatanong ko yung may-ari ng motor, ano po ba ang priority yung gagamitin mo palagi sa pagbubusina? Yung stock ba o yung loud horn? Pag sinabi niyang stock lang, sir, kasi sa barangay namin medyo bawal ang bumusina, maingay, ganyan, etc. So ilalagay mo ngayon kung stock ang gusto niya mauna laging pinakagamitin niyang primary na busina niya, ilagay mo siya sa normally close. Para pag every time na pagpindot mo, mawawala yung stock, lilipat sa loud horn. Maliwanag po ba yon? So iwawiring ko to ng mga kabekis, no? So ayan, hininang ko siya. Black wire po ang ginamit ko kasi po negative trigger nga po ito. Okay? Hindi po pwedeng walang relay yung loud horn natin mga kabekis, no? Kailangan po yan. So, ito po yung relay ko, electronic type. 20 amp, ayan po siya, no? So, yung 30 po ng relay natin na yan, tumakbo na ho sa battery yan. Ito na po yun. Kita nyo yung isang yon, extra ko. Power appliance, yung isang fuse para sa relay ng busina natin. Okay. So, meron tong 85, 86. Isa yung C1, tatakbo po yan dito. Sa brown. Yung papuntang busina po, mga kabekis, no? Meron pong positive side dyan. Tatap ko lang po siya dyan. So, ito yung 85 ko. Tatap po yan dyan sa brown. Okay. So, meron po tayong 86 or yung C2. Kahit alin doon. Yan po, pupunta rin po yan sa halo switch. Naintindihan nyo po ba? Kung ito ang common, ito ang normally open, pag pindot, doon lang tutunog. Ito po yung normally close. Ganun lang po kasimple. So, positive at negative trigger po na busina, no? Same lang po. Nagtatanong po sa akin, kabekis, paano po pag negative? Paano po pag positive trigger? Ganito rin po yun. Panoorin nyo maigit itong video na to. Parehas po ang gagawin nyo. Huwag po kayo magpapalito. Kasi po, ang busina naman natin, may sarili pong negative yan ang magtatap sa body ground. Relay po ang magpapatunog nito.
Ito pong positive na tag-isa, dalawa yan. Tag-isa po niya, pagsasamahin nyo, pupunta po rito sa relay natin sa 87, or which is yung, ang gamit ko electronic type relay, normally open po. Maliwanag. Itong dalawang sunod na to, body ground po yan. Nakaka-encounter po ako, tinatanong ako, karamihan po nakikita ko pag nagne-negative sila ng busina, dinadiretso po sa battery. Masama po ba yun o okay lang po ba yun? Wala akong problema ron. Kaso po hindi ko po naging ugali na ang mga busina ko, ever since kahit sa sasakyan po, hindi po ako nagpatakbo ng negative nila diretso sa battery. Palagi po ako sa body ground. Kaya nga po power appliance ang pinapakita ko sa inyo, binabalansi ko yung negative at positive. Kasi po meron na po akong ito extra negative. Ayan. Tumakbo po yan dito sa tornilyo sa ilalim. Ayan, may kita nyo. Kasusian. Tangay na po niya yung banda dyan. Okay. So magpa-body ground ako ng dalawang loud horn ko na to. Dito po. Lahat po ng ginakabit kong Aerox, dito ko po bina-body ground yung negative na ito, magiging negative ng busina na to. Okay. So balik na tayo, no? Hininang ko na. Pagkahinang, titape ko siya. Naka-tape. Pagka-tape, sinkable tube. Ayan. So, safety na siya. Wala nang kalus at wala ring unexpected natin yung tumusok sa kabila na may matutulis. Double check po kayo sa mga splicing nyo, mga kabekis, no? So, ito po yung pupunta sa, ito yung para sa stock. Pupunta po ito sa normally open na halo switch. Next, ito naman. Yung magiging common natin. Yan po yung galing dito sa lumabas sa horn button. Same procedure, i-splice, halagyan ko ng wire. Yan, splice, tapos hinang. Nakahinang, titape natin, then shrinkable tube. So, ayan. So, dalawa na yan, no? Common, normally open. So, asan po yung para sa loud horn? Ito po yung relay. Yung negative po niya kung alin doon. So, ito po, i-splice natin, dito po sa halo switch pupunta. So, ayan na. Tatlo na siya, kumpleto na. Okay? At reminders po, maglalagay po kayo ng tanda. Kasi ako, hindi po ko dinadiretso agad sa halo switch bago ko ipesto yung wirings. Ako po, dinedressing ko na muna yung wirings bago ko itakbo sa pupuntahan niya. So, para hindi ako maligaw, meron pong tanda. Always yan. Ito po, NC, normally close. Ito po, C, common. At ito, normally open. Okay. So, ito naman, coil ng relay natin, may isa pa po yan. Ito, yung positive side ng relay, tatap po na lang po sa brown dyan. Kahit saan dyan, basta sa brown. Okay? Hindi ko kasi gagana ang relay natin kung walang positive at negative. Kasi may coil nga yan. So, tatap natin dyan. Ayan, nakatap na yung positive side ng coil ng relay natin. So, okay. So, hindi buwang relay natin para sa loud horn kung wala po yung last part natin, yung 87, yung normally open. Ayan po. Pinagsama ko po yung wire. Ito pong isa, tatakbo po sa isang terminal nito. At itong isa po, dito po sa isang terminal. Then, may matitirang tag-isa. Pupunta po yan dito. Grounding. Yan, dito. Gagawin ko muna, no? So, naka-ready na lahat to. I-dressing ko na. Tapos, papakita ko sa inyo ulit na parang walang nangyari. Kailangan maayos pa rin ang wirings natin. At syempre, tagalabas pa tayo ng wire. Nakatap po yan sa ignition line din po, no, dun sa brown. Para po ito sa halo switch. Kasi kailangan din po ng positive line ng halo switch. Para kada busina, iilaw din yung halo switch. Pwede naman ding wala. Pero syempre, lagyan na rin natin siya. So, ganyan na siya, mga kabekis, no? Yan. Safety na proportion, malinis na. Kabuuan ng wiring, tapos na ako. So, ito sa halo switch na ako. Then, final, tapos na. Sasara ko na to. So, ganito na yung pwesto niya, mga kabekis, no? Sa switch na tayo, patapos na. So, dyan po na yung switch natin. Halo switch. Nasa loob po nito. So, kukonek ko na lang yung common, normally closed, normally open, saka yung positive nito. So, tapos na, mga kabekis. Ayan yung kabuuan. Kita nyo naman, di ba? Hindi lang po basta magsalpa ka ng pailaw ng busina, mapatunog, mapailaw yan. Kailangan po yung wirings inaayos. Yan po ang importante sa lahat.
portion, malinis, maluwag yung daloy ng kuryente, hindi hirap. Eksakto lahat. So sana may natutunan kayo mga kabeki, simpleng kaalaman lang. Mga nire-request sa mga followers ko. Shoutout sa inyo lahat mga kabeki. Salamat sa patuloy na suporta sa Becky Works. So tandaan nyo lang to mga kabekis palagi. Lamang ang may alam. Good day and God bless sa inyo.